Magandang araw mga kaibigan. Ito si Super Ate Senator Amy. Napuno na ang kanyang salop. Talagang tahasan niya ng kinokontra ang mga hindi magandang palisiya ni PBBM, lalo na sa foreign policy. Mali, sabi niya. Delikado ang ating bansa. Ito, pakinggan natin ang balita ng SMNI na sinasabi ni Super Ate, Senator Amy, na nalalagay sa peligro ang ating bayan dahil sa ginagawa ng kanyang kapatid. Bagamat hindi tutol sa pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos, ay ikinababahala ni Senadora Amy Marcos ang pagpabor ng kasalukuyang administrasyon sa US kontra sa China. Sakali kasing sumiklab ang giyera sa pagitan ng dalawang malaking bansa, ay siguradong Pilipinas ang maiipit dito. Si Troy Gomez sa report. Bakit nga ba kailangang kumiling o dumikit ng Pilipinas sa bansang Amerika? Ayon mismo kay Senator Amy Marcos, hindi ito makabubuti para sa ating bansa. Muli niyang pinuna ang ginawa na namang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos para sa US-Japan-Philippines Trilateral Summit. Sa isang eksklusibong panayam sa SMNI nitong Biyernes ay naghayag ng pagkabahala ang nakatatandang kapatid ng Pangulo dahil sa maiipit ang Pilipinas sa geopolitical war sa pagitan ng US at China. Bago pa ang pagtitipon, isang senior US official ang nagpaliwanag sa mga mamamahayag na ang pulong ay direktang tugon sa panghihimasok ng China sa South China Sea at layunin nitong iparating ang malinaw na mensahe ng pagkakaisa. Itong pagkiling sa isang superpower, ika nga, laban sa isa pang superpower ay hindi makakabuti para sa Pilipinas. Maiipit tayo sa dalawang dambuhalang bansa na maliit lang tayong bansa, hindi tayo dapat sumasama dito sa mga geopolitical games. Itong mga tensyon nila, hindi naman tayo kasangkot dyan, hindi naman tayo nakikiaway. Bakit tayong inoobliga na pumili? Pati nga ang pagiging malapit ni Pangulong Marcos sa mga Amerikano ay ipinagtataka rin ng senadora. Matatandaan na bago pa man napili bilang Pangulo ng bansa noong halalang 2022 ay lantarang binabatikos ni Marcos Jr. ang anyay madalas na pangingialam ng Estados Unidos sa ibang bansa. Pero nang maupo na itong Pangulo ay makailang beses na itong nagpabalik-balik sa Amerika para pagtibayin ang alyansa nito sa Pilipinas. Higit pa riyan ay bukang bibig na rin ng kasalukuyang administrasyon ang tila paghanda para sa isang digmaan kontra China. Aminin ko, nagtataka ako kasi hindi rin yan ang stand ng tatay ko. At ang aking ama, pareho ni Presidente Duterte, talagang itinataguyod yung independent foreign policy. At eto nga, parang masyado tayong kumikiling sa Amerikano. Huwag tayong magpapagamit, huwag tayong kakampi, huwag tayong pipili. Wala naman tayong kaaway. Bakit tayo makikipag-away sa China? Para kay Senadora Amy, hindi dapat kinakalaban ang China, lalo na't ito ang pinakamalaking trade-in partner ng Pilipinas. Maliban pa sa kapitbahay lang natin ito. Paano tayo kakain, maghanap buhay at tuloy-tuloy na mabubuhay na mapayapa kapag hindi tayo nakakapag-import at export sa China? Napakalaki ng kanilang bahagi sa ating ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. So, klaro po na hindi sang-ayon si Senator Amy sa foreign policy ng kanyang kapatid. Nagtataka siya dahil sinabi niya yung tatay nila, tatay ko, sabi niya, President Marcos Sr., independent foreign policy ang kay Marcos Sr., katulad ni PRRD. So, ako, martial law baby ako. Alam ko talaga ang stand ni President Marcos Sr. Hindi naman siya anti-US per se. Kailang ayaw niya yung nagpapadikta, ayaw niya nung nagpapasakal sa US. So, magkaiba, sabi ni Senator Amy. Tataka ako, hindi ganyan ang aming tatay o tatay ko. Nagtataka siya, ang kapatid niya,
Parang sunod-sunuran na lang sa kagustuhan ng US. Grabe. Oh, malala nyo nung panahon ng kampanya, yung mga tanong tungkol sa West Philippine Sea, ang gaganda ng sagot niya noon eh. Sabi niya noon, malala ko, interview ni Boy Abonda. Ang ganda ng sagot niya na hihingi ka ba ng tulong sa US, sa Australia, sa pagresolba ng problema sa West Philippine Sea. Ang sagot niya noon hindi, dahil once na nakialam ang US, lalo tayong madidelikado. Ganon ang sagot niya, tandang-tanda ko Kasi pinanood ko ng todo yung interview ni Boy Abunda sa mga presidentiables. Kaya nakakapagtaka ngayon, ano naman, grabe na ang niya sa killing o pagbalintong niya sa US. Okay, I'd like to make myself clear, hindi ako anti-US. Malaking utang na loob natin sa US, yung democracy, yung education natin, yung Christianity, mga Amerikano ang nagdala lahat yan, yung marunong tayong mag-English. Marami tayong utang na loob sa US, sa totoo lang. Kaya lang, ito ngayon, yung iba na kasi ang style ng US, nagiging superpower na siya. At ang nangingibabaw yung kanyang national interest. Kalaban niya ang China sa pag-control ng mundo, yung alam mo na, in terms of military, economic power, nag-uunahan yung dalawa. So tayo naiipit, pinag-aagawan tayo ng US, US at China. So panahon ng Marcos Sr., talagang independent foreign policy. Example, by the time marami pang US, nandito ba ang Clark Air Base at saka Subic Naval Base. Biglang nag-open ng diplomatic relations si President Marcos Sr. sa USSR. Noon, kasagsagan ng Cold War bakit Bakit nag-decide ang Marcos Sr. na mag-open ng diplomatic relationship with USSR na kalaban ng US? Doon mo makikita, independent foreign policy. That was 1974. The following year, 1975, another diplomatic relations with China na open. Nako, yon, galit na galit ang mga US kay President Marcos. Yung dalawang moves na yon, pag open ng diplomatic relation, ayaw nila nun. Kaya mula nun, minarkahan na nila ang Marcos Sr. And then marami pang sumunod na pangyayari na gustong diktahan ng US si Marcos Sr. but di siya nagpadikta. Talagang may balls ang Marcos Sr. Paano ang Junior? Yon, doon tayo nabudol. Akala natin like father, like son. Nung kampanyahan, ang galing niyang magsalita Ang ganda niyang mga pangako niya. But nakakapagtaga nung umupo siya, bigla naman siyang kumiling sa US government. Hindi naman masama. Kasi I think second trading partner natin ng US, kailangan din natin ng US. Kailangan hindi maganda dito sa foreign policy ng Pangulo, sobra ng pagkiling niya sa US na to a point na nagiging kalaban na ng China. Wala nga silang direct communication ni President Xi. Hindi sila makapag-usap. Diba, nag-state visit. Naunang nag-state visit ang Pangulong Marcos sa China kumpara doon sa US, yung state visit niya. So noon pa, hiniling na ni PBBM
na magkaroon siya ng direct communication with the Chinese president. Up to now, wala pa rin, hindi pinagbigyan. Bakit? Nag-observe din ng China. Nakikita ng China ang inclination na ng Marcos Sr. Talagang kumiling na siya sa US. Kaya, wala na. Matamlay na ang Chinese government sa kanya. Huwag nang umasa ang Pangulo. Kasi, sabi niya, gagawin natin ang lahat. Makipag-dialogue pa rin sa China. Kausapin through diplomatic means para maibsan ang tension sa West Philippine Sea. Anong pag-uusap? Wala, menos. Kaya patuloy ang bullying ng China sa atin sa West Philippine Sea. Ayoko naman yung ganong nabubuli. Panahon ni PRRD, wala man yung ganyang pambubuli. Bakit? Marunong sa diskarte ang Pangulong Duterte. Although inaamin ng Pangulong Duterte na nag-status quo tayo noon, as is where is. Hindi natin pinilit ang ating karapatan, ang ating soberenya. Nakipagkaibigan tayo, di walang sigalot, walang ganitong tension ngayon. Despite sa ganong diplomatic approach ng Pangulo Duterte, walang nawalang teritoryo. As is, where is nga eh. Ito ngayon, nako, mainit. Kaya, delikado. Itong susunod na resupply mission, I don't know kung anong mangyari. Kaya, although na hindi naman yung trilateral agreement ng US, Japan, Philippines, okay naman yun. Lalo na sa economic. Dahil, hopefully, mag-invest ng marami ang mga Japanese and US companies sa Pilipinas. Lalo na ang Japan. Ako, may tiwala ako sa Japan na gusto nila tayong tulungan. Tunay na neighbor ang Japan. But US, medyo alanganin ako. May strings attached palagi. Kaya salamat, Senator Amy Marcos, sa iyong independent mind na kung may maling ginagawa ang kapatid, kinokontra, pinupuna. Hopefully na makinig pa sa iyo ang iyong kapatid. Sana masunod niya ang apak ng inyong ama na independent foreign policy. But sa ngayon, wala na, alanganin na. Parang friends to US and enemy to China. Yan na ang tinatahak ng administrasyon ngayon.